Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo ay gabayan at patnubayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 14, talatang 6. Ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa iyong harapan upang nagsusumamo, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapatawaran, Panginoon, upang Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay, O Diyos. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo na ang kahilingan ng mga kaibigan naming may mga karamdaman. Panginoon, abutin mo po sila, Panginoon. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, O Diyos. Ikaw ang siyang patuloy na humipo, haplusin niyo po ang kanilang mga katawan at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kanilang kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang mga pagkakamali at pagkalooban mo ng kagalingang pangkaluluwa. Aming idinudulog sa iyo ang aming bayan, ang aming bansa. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan mo silang magkaroon ng makadiyos, anabudi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay nasa lansangan upang papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayun din po, Panginoon, ang mga kaibigan naming nagmamaniho ng mga sasakyan. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, O Diyos, at bigyan mo sila ng mahabang pasensya upang hindi po sila magkaroon ng mga problema sa kalsada na hindi pagkakaunawaan, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga traffic, Panginoon. Aming nilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho, naghahanap buhay sa mga lansangan, katulad ng mga driver, Panginoon, ng mga jeep, taxi, bus, grab, at iba pa, Panginoon. Maging ang mga nagwawalis ng kalsada, naglilinis ng kalsada, Panginoon. At ingatan mo sila, mga kapulisan na naroon sa mga kalansangan, ang mga traffic enforcer. Lord,
ingatan mo po sila dahil prone po sila sa anumang mga karamdaman dahil ang pollution, Panginoon, ay kanilang masasakap sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga karamdaman, O Diyos. Proteksyonan mo po sila sa anumang uri ng karamdaman, maging sa mga aksidente sa daan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng patuloy na kalakasan upang magampanan nila ang mga tungkulin nila, ang mga gawain nila para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong nilalapit sa inyo ang mga kapaibigan naming mga OFW. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa kanila doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa pasok nila sa kanilang opisina, Panginoon, papunta at papauwi, Panginoon. Patuloy mo po silang ilayo sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo po sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapagbigay ng maayos na buhay sa bawat pamilya ng kanilang kinasakupan, Panginoon. Maging ang mga kasambahay, Panginoon, sa ibang bansa, patuloy mo po silang proteksyonan, lalong-lalo na sa mga employer na mga hindi na kilala ng aming Diyos. Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan na maging maayos ang kanilang pagtrato sa bawat isa sa kanilang mga kasambahay, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kasambahay ito para sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod din sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan doon, ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman at gamitin mo sila, Panginoon, na maging asin at ilaw sa lugar kung saan sila, Panginoon, naroroon. Tulungan mo po sila upang sila, Panginoon, ay makatanggap ng mga biyaya ng galing sa inyo at ito'y maging ma-share nila ang iyong pagmamahal sa bawat anak mo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy silang nangingisda sa laot ng karagatan upang mabuhay, Panginoon. Tulungan mo sila na makahuli ng maraming isda, Panginoon, upang ito'y maibigay, maitusdos, maibenta nila para sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Layo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po ang mga magsasaka, Panginoon, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, maging ang kanilang mga pananim. Panginoon, ilayo mo po ito sa anumang mga kalamidad, Panginoon, katulad ng baha, pagla-landslide, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na mahalbagin, mapagmahal. Ako'y naniniwala at nanampalataya na ito iyong gawin para sa iyong mga anak na patuloy na tumatawag sa iyo, O Lord. Kaya patuloy mo silang gabayan, ingatan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming tao ang nagtataka kung paano makarating sa langit o kung ano ang tamang paraan upang lumapit sa Diyos. Ang iba ay nagtitiwala sa kanilang mga relihiyon, mga kaibigan, mabubuting gawa o tradisyon. Ngunit sa talatang ito, mga kaibigan, malinaw na sinasabi ni Jesus na siya lamang ang daan, ang tanging daan patungo sa Ama. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na pahayag ng Biblia na si Jesus ay hindi lamang guro o propeta. Siya ang tanging tagapagligtas at Diyos
na nagkatawang tao. Si Jesus ang daan. Siya ang daan patungo sa ating kaligtasan. Hindi niya ipinakita ang daan. Siya mismo. Siya mismo ang daan. Ang mundo ay maraming daan. Ngunit iisa lamang ang totoo. Si Jesus Kristo ang daan. Ayon sa mga Gawa 4, talatang 12, walang kaligtasan sa kaninuman sapagkat walang ibang pangalan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Siya ang daan patungo sa Diyos. Sa kasalanan, naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos. Ngunit sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang hadlang ay tinanggal. Ang kanyang dugo sa krus ang naging tulay na nagdugtong mula sa tao at sa Diyos. Ayon sa Hebreo, kabanata 10, talatang 11 hanggang 20. Dahil kay Kristo, mayroon tayong malayang pagpasok sa kabanal-banalang dako sa pamagitan ng bagong daan kanyang binuksan sa atin. Si Jesus ang katotohanan. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Lahat ng propesya, mga kaibigan, sa Lumang Tipan ay nagtuturo kay Jesus. Sa Kanya natupad ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Juan 1:14. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahang kasama natin. Kasama natin. Puspos ng biyaya at katotohanan. Siya ang sukatan ng lahat ng katotohanan. Sa mundong puno ng kasinungalingan at pagpanglilinglang, si Jesus ang tanging katotohanan, maasahan. Ang kanyang salita, mga kaibigan, ay totoo. Totoo yan. At hindi nagbabago. O tingnan mo sa Juan, kabanata 8, talatang 32. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Si Jesus ang buhay. Siya ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Walang tunay na buhay kung hiwalay kay Kristo. Ayon sa Juan 10, talatang 10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng masagana. Di ba? So, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa tagal, kundi sa relasyon sa Diyos. Malinaw yan, mga kaibigan, na ito'y tungkol sa relasyon sa Diyos. Siya ang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan, mga kaibigan, ay hindi ang katapusan para sa mga mananampalataya. Ayon sa Juan 11, talatang 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sumasampalataya sa akin. Kahit mamatay, ay mabubuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus nang
ang patunay na siya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo. Si Kristo lamang, mga kaibigan. Si Kristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Hindi sapat ang mabuting gawa, ang ating relihiyon, o ang ating tradisyon. Ang tanging sapat ay ang pananampalataya kay Jesus, tayo maliligtas. Sabi nga sa Efeso 2, talatang 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng gawa. Ngayon, ang ugnayan sa Diyos ay posible lamang kay Kristo. So, ang Diyos ay banal, mga kaibigan. Tayo ay makasalanan. Ngunit sa pamagitan ni Jesus, tayo ay napatawad at tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ayon sa unang Timoteo, Kabanata 2, talatang 5. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Ang Juan 14:6 ay hindi lamang pahayag ng katotohanan. Ito ay paanyaya, no? Paanyaya ng pag-ibig. Si Jesus ay hindi nagsara ng daan, bagkus binuksan niya ito sa pamagitan ng kaniyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Kung si Jesus ang daan, mga kaibigan, katotohanan at ang buhay, sundan mo siya bilang daan. Sundan natin si Jesus bilang daan. Paniwalaan mo siya, mga kaibigan, bilang katotohanan. Tanggapin mo siya bilang buhay. Ang buhay na wala si Kristo, mga kaibigan, ay patay. Yun ang totoo. Ang buhay kung wala si Kristo ay patay. Ngunit ang buhay na kasama ni Kristo ay ganap na may payapa at walang hanggan. Ayon sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang daan patungo sa langit, kundi si Kristo lamang. Manalangin tayo. Aming Diyos at Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na muli naming narinig ngayong umaga. Salamat po, Panginoong Hesus, sapagkat ipinakita mo sa amin na ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Patawarin mo kami kung minsan ay kami ay naliligaw at hinahanap ang buhay sa mga bagay ng mundong ito. Ngunit ngayon, Panginoon, itinataas namin ang aming mga puso at isipan sa iyo. Aminin naming wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa aming Diyos na buhay. Panginoong Hesus, ituro mo sa amin na lumakad sa iyong daan araw-araw. Daan ng kabanalan, daan ng katapatan, at daan ng pag-ibig. Gabayan mo kami upang mamuhay ayon sa iyong katotohanan at palakasin mo kami, O Diyos, ng iyong Espiritu upang magtagumpay laban sa tukso at kasalanan. Salamat, Panginoong Hesus, sa buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob.
Tulungan mo kaming ipamuhay ang pananampalataya at maging patutuo sa iba na tanging ikaw lamang ang daan patungo sa Ama. Sa lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat, sa iyo lamang aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, aming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan na patuloy na nakikinig at gumagawa para sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng proteksyon. Ingatan mo sila, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat na nakikinig at ginagawa, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen at amen. Hala. Ano, wala?